Gabi, nagkaroon ako ng pakikipag-usap doon sa aking mga kasamahan. Ako po ay dating pulis, dating ahente ng PIDEA, at naging kabilang sa intelligence community, both ng PNP at ng PIDEA. Kahapon, kaharap ko yung ilang mga kapok ko na kasalukuyang mga nasa serbisyo pa, at ang ilan sa kanila ay nasa Malacanang. Ayon sa kanila, yung nagaganap at mga ginagawang mass actions, partikular ng hakbang ng maisog, ay grabe yung tinatamong pagkataranta ng mag-asawa doon sa palasyo. Itong napakalaking pagkilos na nakatakdang gawin bukas, ang fearless forecast ng aking mga kasamahan ay maaring magresulta sa pagpapakamatay. Magpapakamatay daw itong si Bongbong Marcos kapag nilusog ang Malacanang. Ayaw na daw niya na umalis dito sa Pilipinas. Ito base doon sa aking mga kasamahan. Yun po yung ano. Sabi ko nga, bakit ayaw na lang nilang bumitiw? Ba't ayaw na lang nilang umalis? Sobra-sobra na yung kanilang kinita. Yun yung sinabi ko. Pero ang sabi nila sa akin, Bok, wala silang planong umalis. 30 years silang nawala sa pwesto. Kaya ang ginagawa nila, gumagawa silang ng paraan sa pamamagitan ng People's Initiative para patuloy na manatili sa pwesto. Sinong may gusto? Hindi si Bongbong. Ayon sa kanila, sa takbo ng mga galawan, yung pinsan at yung asawa ang nagmamakinarya. Ito ang humahawak at nagpapatakbo ng makinarya ng gobyerno. Nakakalungkot po sapagkat itong Bongbong Marcos na ito, nagkaroon ako ng personal attachment mula nung mahawakan ko yung kaso nito noong 2012. Doon lang po ako nagkaroon ng interes sa isang Bongbong Marcos mula nung mahawakan ko yung kaso at kunang-kunang salaysay. Yung confidential informant na pinapangalanan ko ng si Bong Dasa. Marami kaming na-extract na information patungkol dito kay Bongbong Marcos. Pero ang nakakalungkot ay yung pagtanga-tangahan ng ating mga law enforcement units. Meron tayong NBI, dating hukom. Meron tayong Director General ng PIDEA, dating miyembro ng PNP Special Action Force. Meron tayong PNP na galing doon sa graduate ng Philippine Military Academy. Pero matapos malantad sa publiko yung confidential information na nilalaman
ng classified documents na inilabas ni Maharlika, ipinagwalang bahala lamang po nila ito. Pero kung ito, ordinaryong tao, katulad ni Juan de la Cruz, porsigido itong mga law enforcement units na ito at hihingan pa ng pondo. Hihingi pa sila ng pondo para magkaroon ng COPLAN o yung tinatawag na Case Operational Plan. Napakadali lamang po, trabahuhin yan. May natanggap kang information, sandali lang yan eh. Doon sa intelligence cycle na ginagawa namin eh. Ipo-process namin yan, iba-validate namin yan, diba? Sa pamagitan ng casing and surveillance, kung kinakailangan magsagawa ka ng test buy, magsagawa ka ng entrapment operation, madali. Pero bakit hindi ginagawa? Ang masakit nito, nakakadamay pa. Noong mga nakarang araw, hinala lang. Pero kinukumpirma ng aking mga dating kasamahan, ilang cabinet secretary na talaga ang kajamming niya. Wala na lang talaga silang magawa sapagkat mawawalan sila ng trabaho. Ngayon, mga kapatid, sa mga narinig ninyo, patuloy pa rin po ba tayong magwawalang bahala? Kaya yung gagawing bukas, bagay na bagay. Saan? Doon sa pagpapakapatay nga? Hindi po. Doon sa kamatayan ng pag-asa ng pamilyang Pilipino na patuloy tayong pinamumunuan ng mga bangag sa gobyerno. Yan po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ed Francisco, ang National Chairman ng Citizens Congress for Good Governance. Ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay yung flood control projects. Dahil ako po isang hingero, at doon sa mga press report po ng ating Pangulo na meron po siyang 5,500 flood control projects. So, after kinabukasan po, nagkaroon po ng karina, bumaha po ang Metro Manila. So, nagtaka ako, saan po na punta yung 5,500 projects? At lalo po akong namangha sa report po ng ating Presidente na kaya hindi po nag-function ang 5,499 flood control projects dahil meron pong isa na nabangga ng barko. Nadinig po ba niyo yun? Yes. So, nag-research po ako, nag-google ako. Ang report po ng ating Pangulo doon sa kanyang nakaraang SONA, 5,500 flood control projects. Ang nakita ko po sa Google is only, ang actual po 5,521 flood control projects. Ito pa ang hindi maganda. Out of 5,521 projects, 3,107 po na flood control projects ay yung natapos na noong nakaraang administrasyon. Only 2,414 projects lang po ang nagawa mula noong 2022 hanggang May 2024. Nakita po natin ang discrepancy. Lalo po tayong mamamangha kung ang titingnan po natin yung mga budget doon sa yung mga nagawang yun. At ang plano pa po nila sa
by 2025 up to the end ng 2028, gagawa pa sila ng 5,000 flood control projects mo. Ano po? Ibahin po natin ang tema. Huwag na po maging monologue, maging dialogue. Kung siseryosohin po natin ang flood control, napakasimple po. Ikumpara po natin sa ating pamamahay. Bakit tumutulo ang ating bubong? Sagot po. Yung mga butas. Bakit po tumutulo ang ating bubong? Yung mga Dahil may butas. Bakit nag-o-overflow po? barado. Ang ating bubong po, kumpara natin, tulad sa Marikina, kaya po binabaha ang Marikina dahil catch spacing, ang karamihan po ng tubig na dumadaloy downstream to Marikina is yung Sierra Madre sa Montalban. Ano po? So, yun po ang bubong. Nagda-downstream, bakit po ang gutter nag-o-overflow? Dahil po barado o kaya maliit. So, ano po yung nag-stand po yung ating gutter? Sa pagkatapos po sa gutter, pupunta sa downspout. Bakit po nagbabara ang downspout? Baka naman yung ating storm drain barado. Di po ba? At bakit naman po napupuno ang storm drain? Baka naman po yung floodways puno na, barado pa rin. At bakit yung floodways natin puno na? Baka naman po itong lake na pinupuntahan nun, mas mataas na po kaysa doon sa catch basin. Ganun po, kung seryoso po ang gagawin, ikumpara lang po sa bahay ang pagkokontrol ng flood. Mas madali pong kontrolin ang baha kaysa kontrolin ang budget ng Pilipinas. So, iyon po ang aking ipinagtataka. Sana, doon po yung mag-mitigate ang risk at gawin po ang adaptive approach engineering. Hindi po natin maiiwasan taon-taon na we are going to suffer an average of 20 typhoons. Out of 20 typhoons, 3 to 5 po ang malakas na magsisilbing malala. Bakit hindi po natin i-anticipate o gawan po yun ang paraan kung tayo po ay magiging seryoso? Imagine, we are spending 1 billion a day for that project. 1 billion a day. So, 1 billion pong iyon, kung isasubsidize po sa bigas, baka makuha yung 20 pesos per kilo na bigas. Yan lang po. Marami pong salamat. Good morning.